Hello! Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sang mang panig ng mundo, sang mang bahagi ng Pilipinas. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Pag-uusapan naman natin po sa puntong ito ang mga nalalapit at mga namumuong pagkilos ng taong bayan at ng mga iba't ibang sektor ng lipunan sa darating po na mga araw sa buwan ng Nobyembre. Ang isa po na tampok dito ay ang malaking pagkilos ng mamamayan na tinatawag na another round of the People's Big March, the 1 trillion peso march, or the 1 trillion march, para tutulan ang mahigit 1 trilyon pesos na pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan na sumabog na iskandalo sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at Martin Romualdez. Bakit Martin Romualdez at Marcos? Sila naman talagang dalawa ang magkasabwat, no, sa pagpapatakbo ng gobyernong ito, at ang isa pa nilang kasama, yung tinatawag na miyembro ng Evil Triumvirate, si Lisa Araneta Marcos na asawa ni Bongbong Marcos Jr. Pero siyempre, mahaba na pag sabihin mo na gobyernong Bongbong Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez. So pag sinabi mong Marcos at Romualdez, kasama na doon si Lisa Araneta sa tinatawag na Evil Triumvirate. Ayun. So ang kumakalat na balita na mayroon daw November 16 and November 17 sa EDSA, maliban pa sa malakihang pagkilos sa November 30 na magkakaroon din ng pagkilos papunta sa EDSA Shrine at ganoon din po sa People Power Monument. Ayun. Ngayon, ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga ang ating inaabangan at saan ba tayo dapat sumama? At ano ba ang mga political alignments, call and direction ng mga pagkilos na ito? Okay. Unahin muna natin ang November 16 and 17, no? Wala pong confirmation at walang categorical na pagpapahayag ang Iglesia ni Cristo na sila ay kikilos sa November 16 and November 17 sa EDSA. Ang nakukuhang impormasyon ni Ka Eric, November 30 sa Luneta. Yun po ang malakihang pagkilos. Milyon po yan, nung sumama po tayo noong pagkilos nila ng January 2025 sa Luneta, aabot na rin po ng mga 11 months or 10 months ago, umabot po sa 2 milyon ang nagtipon-tipon na mga kapatiran at kasapi ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa kasama ang iba't ibang mga sektor na nakipagkaisa o nagbigay ng solidarity sa pagtitipon na yon. It was a very huge mobilization sa Luneta area. Nandun po si Ka Eric mula sa simula hanggang matapos. Ang pagkilos ay nagsimula nung 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng hapon. At ang panawagan noon ay hindi dapat matuloy ang impeachment operations laban kay Vice President Sara Duterte. At subalit itinuloy pa rin po nila Marcos at Romualdez, ngunit nakita ng taong bayan na malaki at malakas ang puwersa ng Iglesia ni Cristo upang magkaroon po ng malakihang mga pagtitipon by their own call ng kanilang kapatiran at ng kanilang organisasyon. At noong nangyari po ang January rally na ito, kumilos din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang iba pang mga unit ng organisasyon ng kapatiran at ng organisasyong simbahan ng Iglesia ni Cristo, no? All over the country, umabot sa 3 milyon mahigit ang mga kumilos na kasapi ng Iglesia ni Cristo sa pagtutol at pagtuligsa nila sa hindi makatarungan at hindi nararapat na ginawang pagkakawatak-watak at pagkakati-hati ng ating pamahalaan dahil sa malisyuso at puno ng masamang intensyon na impeachment operations na inilunsad laban kay Vice President Sara Duterte. It was a first test of the relationship of the Marcos Romualdez government
sa isang napakalaking bloke o isang malaking faksyon ng religious community sa Pilipinas na may malawak na social, political influence sa ating bansa. And I'm talking about Iglesia ni Cristo. Yun po ang unang komprontasyon ni Marcos sa Iglesia ni Cristo. Bagamat hindi yun sinunod at hindi tinupad ni Marcos at nila Romualdez, ang sentimiento na yon na wag nang ituloy sana ang malisyuso at mapanghati at mapangwasak sa politika na impeachment operations laban sa pangalawang Pangulo, itinuloy pa rin po nila Marcos at Romualdez. At yun nga, ito ay sumimplang at na suplak at sinupalpal ng Korte Suprema at idineklarang unconstitutional at void ab initio. Ibig sabihin po, from the very beginning, mali ang proseso, dinaya at hindi sinunod ang constitutional provisions kung papaano tama at makatarungan at nasa batas na ginagawa ang isang impeachment proceeding. Okay. At hindi rin po pinatula ng Senado na sila ay magkaroon ng hearing o ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa paniniwala nila ay nagkaroon talaga ng maniobrang politika na marumi doon sa House of Representatives, lalo na ng ibinulgar mismo ni Congressman Toby Chanco na mayroon nangyaring panunuhol na nagkakahalaga ng 150 million pesos. Proyekto at cash na ang ginamit ay mga around 90 billion pesos mula dito sa allocables o yung tinatapal na bahagi ng budget na ginagamit either chargeable to the unprogrammed appropriations, congressional insertions, at iba pang mga pandaraya at pangkatay sa budget. Kaya ito po nagkaroon ng hindi magandang public impression at hindi magandang public perception ang ginanap o ang ginawa na impeachment attack laban kay Vice President Sara Duterte. So minarkahan yun ng Iglesia ni Cristo na talaga palang hindi mapagkakatiwalaan at walang isang salita ang gobyerno ni Marcos kung ang pag-uusapan ay ang mga pagkakasunduan. Yung tinatawag na mga social agreements o yung mga agreement sa pangpolitika at panglipunan na usapin kapag nakasalalay na ang political interest ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, baliwala sa kanila kahit kumilos pa ang hanay ng isa sa pinakamalaki at maimpluwensya na religious organization itong Iglesia ni Cristo. Kumilos din po dati sa Metro Manila ang Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Kibuloy, and they are able to deliver around 50,000 dyan sa may 50,000 katao na nagtipon-tipon dyan sa may Liwasang Bonifacio. But it was a different kind of rally. Sinamahan din po at sinuportahan niya ni Ka Eric. Umabot po yan ng 12 days na hindi bababa between 30,000 to 50,000 ang peak crowd ng Kingdom of Jesus Christ dyan po sa Liwasang Bonifacio. At the time na grabe, napakatindi ng political persecution, harassment, intimidation, and bullying. At pati na po na bordering towards the use of the state terror power laban sa mga kasapian ng Kingdom of Jesus Christ, laban kina Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng KOJC. So naipakita din po ng lakas ng KOJC that they are able to deliver 50,000 mahigit na tao sa Liwasang Bonifacio that can stand a rally na pwedeng tumagal ng 12 days, tuloy-tuloy. Ayan. At yun po ay pambihirang pagkakataon na nakita at nasamahan ni Ka Eric ang ganong puwersa ng mga pagkilos. Ngayon, sa Nobyembre na ito, ang November 16 and 17, walang grupo talaga na nagkiklaim kung sinong namumuno nito ng pagtitipon sa EDSA. But I have been forwarded with ng isang material sa Facebook na ang inilagay ay picture ng katedral ng Iglesia ni Cristo. Tapos may nakalagay, magkita-kita ang buong sambayanang Pilipino sa EDSA November 16 and November 17.
as if ito ay pagkilos na panawagan ng Iglesia ni Cristo. Nang ako po ay nag-double check, hindi naman pala totoo. At ang alam ko, ang pinaghahandaan na rally na hindi pa naman ina-announce ng opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo ay ang November 30. Ibig sabihin po, kung mangyayari ang rally na pamumunuan ng Iglesia ni Cristo, ang kanilang mga kasapian, ang kanilang mga kapatiran, hindi po November 16 at 17 ang kanilang in-announce. Wala pang announcement, subalit mayroon na pong mga kumakalat na impormasyon na posibleng kumilos ang Iglesia ni Cristo sa Luneta with more than 2 million ng kanilang kasapian all over Metro Manila and paligid ng mga probinsya at mga munisipyo at mga lungsod ng Luzon area. Ayun. So abangan po natin ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa kanilang pagkilos na ito sapagkat kasama po sa impormasyon na aking nakalap ni Ka Eric sa ating mga sources of political intelligence report ay ipapanawagan na rin po nila ang pagpapanagot at pagpapakulong at pagpaparusa hindi lamang kay Saldico, hindi lamang sa mga tiwali na mga kongresista, kundi kasama pati si Martin Romualdez at sila Sandro Marcos. Dahil involved din po ang anak ni Marcos Jr. sa aligasyon na siya ay bahagi ng pandarambong at pangungulimbat sa pondo ng bayan gamit po ang kunwa-kunwariang proyekto na flood control projects. In fact, ang ibinulgar ni Manong Governor Chavit Singson, mayroon pong 1.7 billion pesos na proyekto si Sandro Marcos. Puro flood control projects. Wala pang isang taon sa Ilocos Norte ito. Walop. Wala na, wash out na, at hindi na makita ang mga flood control projects. Wasak na. At ang kontraktor, grupo ng mga Diskaya. St. Timothy, St. Gerard, at saka Alpha and Omega. At ayon sa mga revelations sa Senate Blue Ribbon Committee ng taga DPWH at ng mga kasabwat nilang kontraktor, ang SOP o ang ibinibigay na patong at mga kutong sa bawat proyekto na ipinopropose ng isang kongresista o ng isang senador, 25% ang pinakamababa. At ito ay nangyari sa ilalim ni Marcos Jr. So kung 25% ang ating pagbabatayan na computation, mga around 7.5, mga around ang 25%, 1/4 ng 1.7. So it's around mga 450 million pesos. Kulang-kulang 450 million pesos din po ang napunta kay Sandro Marcos kung ang pagbabatayan ay ang SOP na 25%. As per revelation ng taga DPWH at ng mga contractors nang sila ay isinalang sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. And even doon sa House of Representatives ay ito po ay public knowledge. The rule of thumb na pag ikaw ay may proyektong ipinasok ay 25% kaagad ang mapupunta sa iyo bilang proponent at sponsor. Kaya nga itong itinuturo ngayon kay Sandro Marcos na 1.7 billion pesos na mga proyekto, hindi pa po itong kabuuan. Because the entire projects na napunta sa mga Diskaya, ang revelations ni Manong Governor Chavit Singson, mga 31 billion pesos. At ito ay mga more than 80 contracts. At Ilocos Norte. So kung Ilocos Norte ito, sino nakinabang? Siyempre, walang iba. Si Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Kung ito ba ay lahat proponent si Sandro Marcos o may iba pa, hindi pa po lubusang nailahad ni Manong Governor Chavit Singson ang kanyang pagpapahayag hinggil dito. Subalit malinaw na hindi ligtas si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos Jr. mismo. Sapagkat 80 contracts sa Ilocos Norte alone at nagkakahalaga ng 31 billion pesos napunta sa mga Diskaya. Walang iba po na ituturo ang taong bayan. Made na po para sa isip ng taong bayan na mga Marcos ang nakinabang dyan.
And I agree to that perception.